Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay, nako, update lang ho tayo rito kay Pangulong Bongbong Marcos. Umalis na kanina si Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Lisa Araneta Marcos para sa state visit sa India. Si PBBM ay inimbitahan ni Indian Prime Minister Narendra Modi for a 5-day state visit from August 4 to August 8. Si former President GMA ang huling pangulo ng Pilipinas na bumisita sa India noong October 2007 pa raw. Grabe, ang tagal na pala. So, importante kasi ito mga kababayan para yung alyansa, yung samahan ho natin sa mga kapitbahay natin, especially ho rito sa Asia, nananatiling malakas. Para rin ho sa ating mga OFW kasi lumalabas ang presidente kasi mga kababayan. Para bang ito yung siya yung ahente. Siya yung ahente, siya yung representative ng Pilipinas. Siya yung ahente na kung saan hinihikayat niya ang mga iba't ibang bansa, mga negosyante especially, na mag-invest, magtayo kayo ng mga negosyo rito sa ating bansang, dito sa aming bansang Pilipinas. Siyempre, pagka nangyari yun, dagdag proyekto rito. Siyempre, pag dagdag proyekto, dagdag programa rito, mga tinatayong istruktura, mga business, para na naman ho siya mga Pilipino na magkakaroon ho ng trabaho. Kanina ho nangyari yan. Kanina ho, mga kababayan, meron hong medyo nakakagulat na balita. Kasi, basahin natin ito. Kanina ho, basahin natin ito. PAF personnel, natuklaw ng ahas sa Villamor Air Base. Naku po. Ba't nagka-ahas dyan sa, Villamor Air Base? Isang tauhan ng Philippine Air Force or PAF ang isinugod sa hospital matapos matuklaw ng ahas sa loob ng Villamor Air Base. Ilang oras bago ang biyahe ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. patungong India ngayong Lunes, Agosto 4. Batay sa investigasyon, natagpuan ang ahas na nakatago sa mga madamong halaman na ilang metro lamang ang layo mula sa eroplanong sasakyan ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. para sa kanyang state visit sa India ngayong araw. Naku po, Sus Mariosep. Hindi biro ito mga kababayan kasi swerte nung miyembro ho ng Philippine Air Force. Natuklaw, nadala pa siya sa hospital. Tingnan natin kung ano update. Hindi biro ito. Isipin mo, mayroong malaking ahas. Ilang metro lang ang layo doon sa eroplanong sasakyan ni Pangulong Bongbong. Hindi nyo masabi. Ang pag-target ho sa presidente, mga kababayan, may iba't ibang klaseng pag-target para wala akong managot, walang mapag-isipan. Hindi nyo masabi. Malay nyo, may naglagay doon or nakakatawa man pakinggan, medyo imposible man pakinggan, pero hindi nyo masabi. May kanya-kanyang may kanya-kanyang plano. Diba? Kung baga sa pelikula, may kanya-kanyang ginagawang plano para maisagawa ang kasamaan na walang mapagbibintangan. Basahin natin patuloy. Agad na kumilos ang mga opisyal ng Philippine Air Force at nahuli ang ahas at saka ito nilagay sa loob ng sako bago pa man dumating ang Pangulo. Samantala, nakatakdang bumisita si Pangulong Marcos Jr. sa New Delhi, India mula ngayong Lunes hanggang Biyernes, Agosto 8. Matapos siyang imbitahan ni India Prime Minister Narendra Modi ayon sa Malacanang. May ipagpulong din umano ang Pangulo sa mga business sector sa Bangalore at Filipino community sa New Delhi. Ano nga ito? May kinalaman ito sa mga business. Kumbaga, sabi ko nga sa inyo kanina, si Pangulo lumalabas ay representative, ahente ng Pilipinas na kung saan
Naghihikayat sa mga negosyante sa iba't ibang bansa, mga business billionaire na magtayo ka ng negosyo sa Pilipinas. O, para sa ating mga Pilipino, palakpakan natin si Pangulong Bongbong. Hindi katulad ng Vice President Inday Sara Duterte natin nagpupunta sa ibang bansa para mag-rally, para magturo ng hate sa gobyerno, sa Administrasyong Marcos. Sus Mariosep. Tapos tatayo hawak ng mikropono kung ano-ano sasabihin sa gobyerno, ano sasabihin kay Pangulong Bongbong. Nangyari dito sa babaeng ito. Update tayo doon siya, sa nangyari rito. Ito yata yung ahas, Laki yata ng ahas. Naku, malaki pala yung ahas talaga. Malaking ahas nga. Marang bigat na bigat yung... Ano ba nangyari doon sa Update nga tayo doon. Basahin muna natin. Sundalo na tinuklaw ng sawa. Maayos na ang kondisyon. Naku po, Sus Mariosep. Salamat sa Diyos at nakaligtas, siyempre, kung may nangyari dyan, kumalat agad yung kanyang lason ng ahas na katawan ng miyembro ng Philippine Air Force. Siyempre, magiging rin kay Pangulong Bongbong Marcos siya, magiging mabigat din sa kanya, lalo na sa ibang bansa dahil may namatay dahil sa kanya, dahil sa pagbabantay sa kanya. Nagbigay ng update si Philippine Air Force Commander Lieutenant General Arthur Cordora kaugnay sa nahuling sawa sa Villamor Air Base. Ayon kay General Condura, maayos na ang kalagayan ng Air Force officer na tinuklaw ng ahas. Play natin. Reptiles, animals, thrive in those. So it's with the series of rain which makes the environment here in the area damp and really conducive for the like a python to be there. It's not actually unusual, pero it's preventable so siguro we need to reinforce it some more para hindi na maka-enter dito yung mga Sir, ano status po ng PAF? Yung natuklaw po na PAF personnel? It was just administered anti-tetanus kasi it's not binungus naman yung Sir, na-trace kung saan pong nakapasok yung sawa? And ba't daw po ganun siya kalaki? It might be incidental na malaki na siya, baka it might have penetrated somewhere. Very porous ang area, malaki. It's near the airport. It's the drainage systems are interconnected. So it's highly possible it migrated from one area to another. Not the first time, the good thing is that it was discovered before earlier in this morning. Not the first time it happened here, sir. I from my recollection, yes. Pero we have a lots of animals like that sa base, kasi from Pasay to yung mga canals, when we do excavation, talagang may nakikita kami ng mga sawa-sawa from the periphery. Sir, not it cause for concern naman? It's not cause for concern. It's not a cause for concern. Okay. And we guarantee na we keep watch on this. So I hope we do not make a really big deal out of it because it's not really. It was addressed outright. And siguro it's a reminder for us to secure it some more, especially for facilities that are dinadagsa ng mga tao. Alright, salamat po. Thank you. According kay Philippine Air Force Commander Lieutenant General Arthur Cordora, hindi na big deal ito. Sir, mukhang hindi yata ako kumbinsido sa sinabi mo, sir. Anong hindi big deal, daanan niya ng presidente. According sa balita, ilang metro lang. Hindi man natin sinasabing merong gumawa nito.
Pero, may gumawa man yan ng ganyang plano or wala, lumalabas, ano ito, nagiging risk or nagiging dahilan po pwedeng si Pangulong Bongbong Marcos, malagay sa alanganin. Diba? Kita nyo yung miyembro ng Philippine Air Force nyo, nakagat. Si Pangulong Bongbong, tao rin naman yan. Pares lang naman tao yan. Wala namang mga kapangyarihan yan. Nagkataon lang magkaiba ang katayuan sa buhay. Nagkataon lang magkaiba ang kalagayan sa buhay, posisyon sa gobyerno. Pero pares lang tao yan. So, ano to? Dapat maging vigilant kayo dyan, sir. Or maging... dapat siguro, bago nyo papuntahin si Pangulong Bongbong Marcos dyan, especially nagkaroon ng baha, ulan, suyurin nyo muna yung mga paligid dyan kung merong mga, di ba yung mga tinatawag na hazard? Halimbawa, hindi ahas, pero may malaking lubak dyan. Merong hukay dyan na po pwedeng matapilok ang presidente papunta sa kanyang hagdanan papaakit sa eroplano. Lahat yan hindi, alam mo yon, lahat ng, kita nyo si Eddie Garcia, paano namatay yun? Natapilok lang yon. Pagtapilok, tumama yung ulo semento, patay. Ano ibig sabihin? Hindi lang ahas. Lahat ng dapat yung bago papunta si Pangulong Bongbong sa kanyang hagdanan papuntang eroplano. Suyurin muna, tignan muna yung mga hazard na po pwedeng matapilok dyan. Nangyari na to kay Epelisa Marcos. Naglalakad silang dalawang mag-asawa. Hindi man lang napansin ng mga mga presidential security guard niya na may hazard dun sa dadaanan ni Epelisa Marcos, natapilok siya, ang lalim. Buti hawak siya ni Pangulong Bongbong Marcos. Kabawasan kasi sa ano niya yun. Sa security yun. Ang security hindi lang dun sa may papatay, hindi ganun. Pag sinabi security, halos lahat ng hazard na po pwedeng ikapahamak, ikadisgrasya ng ni Pangulong Bongbong, ni First Lady, especially magkasama sila lagi, kailangan nakikita nyo yon. Hindi, wag mo sabihin sir na hindi big deal yun. Sa'yo, hindi big deal. Hindi, mali yun. No? So, dapat tignan lahat ng dadaanan ni Pangulo. Dahil presidente ng Pilipinas yan. Ano lang naman yan siya? Hindi naman pagkikriticize sa inyo yan. Kumbaga, medyo na ano kasi ako sa ano mo medyo ano ka sa sinabi mo para bang sabi natin sa'yo hindi big deal, pero wag pakampante, sir. Huwag natin kakalimutan, presidente ho yung inyong pinaglilingkuran. Pinakamataas na may posisyon sa gobyerno. Okay? Kita-kita ulit tayo sa panibagong live vlog. Bye-bye. Salamat.